So good morning kalapatids, no. Kaka-vlog lang ulit nga natin ngayon. So ang topic nga natin mga kalapatids ngayon is bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba maging malakas yung inyong mga breeder tsaka yung anak nilang kalapate. Siyempre number 1 yun mga kalapatids kasi breeding talaga mga kalapatids yung pinaka number 1 na kailangan natin para palakasin yung ating mga kalapate, no. Dapat sa breeding mga kalapatids is dapat talagang totally malakas yung inyong mga ibon, no. Bago i-breed dapat kondisyon. So ito mga kalapatids, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit nga ba humihina yung immune system ng ating kalapate. Mga kalapatids, isa talaga to sa pinaka problema ng lahat na panshare, na humihina yung immune system ng kalapate at hindi nagiging maganda yung mga sisiw na inilalabas. Minsan kapipisa pa lang, after a week, sabihin natin ng mga 2 days mga kalapatids, is nagkakaroon na ng 1 eye cold yung mga sisiw. Sisiw pa lang may 1 eye cold na. So yung pinaka isa sa worst effect ng hindi magandang conditioning at pairing ng inyong mga kalapate. So sa ganitong paraan mga kalapatids, maituturo ko sa inyo kung paano nga ba maiwasan yung mga ganito na pangyayari mga kalapatids, no. So ito mga kalapatids, ituturo kong ito, hindi ko sinasabi na tama, pero pwede nyong sundan mga kalapatids, no. Hindi ko rin sinasabing mali ito, pero base lang ito mga kalapatids sa experience ko dito sa aking loft, no. So ito nga pala mga kalapatids yung nag first overall champion ko ng young bird at old bird, triple crown mga kalapatids. Ayan kung makikita nyo, naka triple crown siya mga kalapatids, no. Gandang ibon yan mga kalapatids, no. Siya lang yung nakapag complete clocking ng 3 points mga kalapatids. Bali sa 4 laps, final laps mga kalapatids is naging finisher lang siya. Finisher lang siya ng Tacloban. Pero mga kalapatids, first overall pa rin siya at lap champion kasi nga mga kalapatids, yung kalaban niya hindi nakapag-clock at hindi sila nakapag-clock ng 3 points. So 4 laps lang dito mga kalapatids. Final lap namin ay Tacloban. So yung kalaban nga nila mga kalapatids hindi nakapag-clock. Kumbaga kulang sa points at saka sa speed. So ang nag-lap champion mga kalapatids mula first lap hanggang final lap ay yung ibon natin lahat mga kalapatids. Nakuha natin lahat ng lap champion mga kalapatids, no. So ito mga kalapatids yung pares niya. Ito mga kalapatids yung nag-lap champion young bird old bird ng final lap. So napakatindi nitong ibon mga kalapatids. So yan mga kalapatids yung ibon natin na nag-lap champion ng young bird tsaka old bird. So kapatid niya mga kalapatids si Tugigaraw at kapatid niya rin mga kalapatids si Patchi. Kung subaybayan nyo yung aking vlog nung nakaraan na last South Derby race, nag third overall dito sa amin at 23 overall sa big club. At sayang lang nga mga kalapatids dahil kinapos siya ng 12 points para maging first overall. Kung nakapag-clock siya mga kalapatids ng 700 noong third lap, automatic na super set winner, solo super set winner, at first overall sa dalawang club, at lahat ng survivor ihamig niya sana doon sa isang club namin dito sa Daet. So ito na nga mga kalapatids, balik tayo, no. So ito mga kalapatids, napaka-common nito sa lahat, no. Ito mga kalapatids yung paraan ko para maiwasan ko yung pagkakaroon ng sakit ng aking mga breeder at saka aking mga young bird. So number 1 talaga mga kalapatids is yung kalinisan ng loft, no. Kasi unang-una mga kalapatids, example ko sa inyo ganito. So ito mga kalapatids, medyo matigas. So yan mga kalapatids. Kung mapapansin nyo mga kalapatids, hindi masyadong madumi. Dapat dito mga kalapatids is tuyo yung poop tray. Yan, dapat tuyo mga kalapatids para makita natin kung tulad nito mga kalapatids, kung may problema yung ating breeder. So yan mga kalapatids, pag ganyan na lusaw ang ipot, so sigurado na medyo may problema pa. Hindi pa totally recover tong ibon na to na galing sa karera. Yan, dapat mga kalapatids is dapat talaga bumuo yung mga ipot nila. So magbigay kayo mga kalapatids ng probiotic at obserbahan nyo kung ano yung iniipot nila mga kalapatids, no. Dapat hindi watery. Kasi pag watery mga kalapatids is talagang may problema sa digestion or sa bituka yung inyong ibon. So ayun na nga mga kalapatids, no. Bago kayo magbe-breeding mga kalapatids, syempre dapat gawin nyo yung pinakaunang paraan. So magpaligo kayo ng ibon at saka mag-deworm kayo. Number 1 mga kalapatids, gawin nyo is magpaligo ng ibon para yung kuto nila is matanggal. Para pag
deworm nila. Kasi yung mga kuto mga kalapatids, pwedeng sabihin natin na hindi naman natin iniisip, mapasok sa bunganga nila. O mas maganda mga kalapatids, is tanggalin muna natin yung outside parasite sa mga ating mga alagang kalapati, no? Number 1 dyan mga kalapatids, yung kuto or yung mga lisa. So yun na nga mga kalapatids, pag nagawa mo na yun mga kalapatids, doon na tayo pupunta sa deworming ng ating mga alagang kalapate. So dapat mga kalapatids is ma-deworm natin yung ating kalapate para yung lahat ng mga bulate mailabas. At pagkatapos naman nun mga kalapatid is mag-flushing kayo. So kung sanay kayo sa gamot, pwede yun mga base powder or special 4-in-1. So pwede nyo yung gawin mga kalapatids. Ang paggagamit nun is depende sa inyo kung ilan. Pero para sa akin, bawang lang mga kalapatids yung aking ginagamit pang flushing. Dati kasi mga kalapatids, gumagamit ako ng mga antibiotic. Kasi sabi nila maganda. Pero mas maganda mga kalapatids, more on natural talaga. More on natural. So kung sa bawang naman mga kalapatids, is nagbibigay ako ay araw-araw. 1 linggo. Or 3 araw mga kalapatids. Yun yung binibigay ko sa aking mga breeder. No? Para, kasi natural dewormer din yun mga kalapatids, yung bawang. Mas mainit pa yun sa kanilang katawan. So pag nagawa nyo na yun mga kalapatids, magbigay na kayo ng probiotic. Pagkatapos nyo magbigay ng flushing, magbigay na kayo ng probiotic para maging maibalik yung mga nawalang good bacteria sa katawan ng kalapate or bituka. Magbigay din kayo ng apple cider mga kalapatids, kasi ang apple cider mga kalapatid is yan yung umaayos ng tirahan ng good bacteria ng ating kalapate. Mas maganda sa mga kalapate natin mga kalapatids yung acidify yung ating kalapate. Mas maganda yung acidic yung ating mga kalapate. So ayun na nga mga kalapatids, no. Number 1 mga kalapatids, yung kalinisan. At isa pa mga kalapatids, ito na nga, yung sa poop tray mga kalapatids, dapat mga kalapatids is laging tuyo itong ating poop tray. Kasi pag merong mga ipot dyan mga kalapatids, basa itong poop tray. Example ito mga kalapatids, meron akong example, no. So ito, so ayan mga kalapatids, napansin nyo may tubig, no. Mabuti na lang meron pa, kakalagay ko lang dito ng aking isang breeder. So ito mga kalapatids, pag ganito mga kalapatids yung mangyayari sa iyong breeder, hindi ka naglilinis, ay automatic mga kalapatids, hihina at babagsak ang immune system ng inyong kalapate. Pwede rin siyang magkaroon ng salmonella, kung ano-ano pang mga sakit. Kasi mga kalapatids, siyempre kung sa tao puputo o ipot. So babagsak yung kanilang immune system mga kalapatids, no. So dapat maging malinis kayo mga kalapatids sa inyong loft. Kasi yan talaga mga kalapatids yung number 1. Yan mga kalapatids, pag naamoy nila yan, babagsak ang immune system nila, magtatay-tay yan. Pagkatapos, maalam kayo, watery droppings, tapos yung ibon nyo, manghihina, magkakaroon ng kung ano-anong sakit. So mahirap mga kalapatids, magkasakit yung inyong breeder. Unang-una breeder, sunod yung anak. Maipapasa nila sa mga anak nila kung ano yung paka-breeding mo sa kanila. Kung may sakit yung breeder nyo, breed nyo pa rin. So ganun yung lalabas na young bird, sakitin. So automatic talo na kayo. Kung nagbreed yung kabila, kalaban nyo ng malakas na ibon, nagbreed ka ng weak na ibon, hahabulin mo pag sisiw pa lang, hindi mo makukuha yung champion mga kalapatids. Sigurado ako mga kalapatids na hindi ka magcha-champion kasi yung ibon mo nga isakitin. Compare dun sa kalaban mo na 100% poly condition. So ayun na mga kalapatids, no. So dapat lagi kayo maglinis mga kalapatids yan. So, ito mga kalapatids, isa lang to sa mga mai-share ko sa inyo. Sa susunod na vlog natin is magbibigay tayo ng conditioning program para sa pagtitraining mga kalapatids, no. Ayan mga kalapatids, no. Yan. Dapat po malinis yung poop tray, tsaka inuman mga kalapatids, no. Yan. Dapat mga kalapatids ganito, malinis yung painuman, dapat malinis talaga para yung ibon natin hindi makakuha ng sakit. Kasi minsan mga kalapatids, mapapansin nyo sa ibang loft na sobrang lilinis ng kanilang mga patukaan at painuman. Kasi kung sakaling may mga lumot-lumot yan mga kalapatids, pwedeng magkaroon dyan ng sakit yung inyong mga ibon. Pwedeng magkasalmonella. So hanggang dito na lang muna mga kalapatids. At kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel. At i-like mo na rin yan mga kalapatids para ma-notify ng YouTube at ma-recommend tayo sa iba. At pakishare na rin mga kalapatids ng ating video. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Good luck and keep safe. Ingat.